So ngayon ay on the way na tayo papunta doon sa ating farm. As usual, sobrang sama na naman ang panahon dito ngayon sa amin. May bagyo pala, kaya ganito yung panahon. Papunta sa farm namin ay hindi pa sementado. May kunti pa tong rough road pero hindi naman masyadong rough road. Hindi pa siya talaga totally sementado. Meron pa rin mga rough road. Akala ko kanina na nasa likuran natin. Motor lang pala. Dito na tayo. Parking natin yung ating motor dito. Ang pandong sa ating motor. Medyo madulas lang talaga dito. Kapag umuulan na ganito sa amin, napakadami na limatic. Yun yung mga parang maliliit na linta na sumisipsip ng dugo. Dito sa amin sa Oriental Mindoro, lalo na kapag ganitong umuulan, lumalabas talaga yung mga limatic. Gusto nila doon sa mga mamasa-masang lugar eh. Kaya expected na natin kapag ganito yung panahon, talaga namang lumalabas yung mga limatic. As usual, pagdating nyo dito sa amin, ang una nyo makikita ay ating farmhouse. Nangyari? Pumutok? Ground. Siya. Talsik eh. Bakit ba? O na-ground? Inaayos nyo? And ba't nakasaksak? Saksak mga tayo nito. Ground. So nag-ground daw yung inaayos si Papa. Sobrang dulas lang talaga. Lalo na sa atin yung ating pinsan pumunta dito. Late na kasi ako natulog kagabi. Kaya late rin ako nagising. Nandito pala yung ating mga alaga, lumabas na. Hirap din talaga pag walang lock yung pinakakulungan ng ating goat house, dahil nakakalabas tong ating mga kambing. Eh kapag ganito nakakalabas sila, lalo pag naulan, kaya sila nagkakaroon ng parasite o bulate. Kaya posibleng magkasakit tong mga to kapag ganun yung lagi sila lumalabas to yung umuulan. Tingnan nyo tong ating kambing na ito. Oh, pakatang balahibo. Kaya ka pa tutoy? Sira na ako. Sira na nga. Sado kasi malakas tong isang to eh. Tuwing umaga, pagdating natin dito sa ating goat house, ang kailangan nating ayusin ay itong kanilang mga dumi. Dapat malinisan natin yan. Yan yung una natin kailangan gawin. Malinisan yung kanilang kulungan. Yun yung napaka-importante. Tapos yung mga excess na pagkain ng ating mga kambing nung gabi, iniipon namin at dadali naman doon sa bahay ng ating mga alagang tupa, ng ating mga alagang native na kambing para makakain naman sila.
para makain din nila at hindi masayang yung ating kumpay. Linisan lang natin itong kanilang goat house para mapanatili natin yung kalinisan at hindi sila magkasakit. Isa pang problema natin ngayon ay nasira itong pinaka-division. Yan. Sira. Dahil dito sa isang ito. Nangangan din na kasi siya. Kaso lang masampahan. Kaya ganun. Bisitahin muna natin yung ating mga mga 45 days na mga sisiw. Ating mga broiler chicks. Ngayon ang ika 6 days ng ating mga broiler chicks. Ito na yung ating mga broiler chicks. So far so good naman. Mga nakarang araw na sobrahan sa init. Kaya parang mapapansin nyo parang nasunog yung kanilang balahibo. Pero ngayon ay tinaas na natin. Tapos isang bulb na lang yung binuhay natin. Masama din kasi sa manok ang sobrang init. Hinihingal sila. Mapapansin nyo parang hinihingal sila. Kaya isang bulb na lang yung ating binuhay. Para kahit pa paano ay meron pa rin silang source ng heat. At hindi sila masyadong lalamigin. Kailangan lang din talaga natin obserbahan itong ating mga alaga. At dahil may mga panahon talagang lalamigin sila. May mga panahon naman na masusobrahan sa init. Kaya parang hinihingal sila. At hindi rin maganda yon para sa ating mga broiler chicks. Ngayon ay ito yung ika-6 na araw nila. Hopefully sana wala nang malagasan. Meron na tayong namatay na 2 sisiw. Yun na yung nawala dito sa ating mga alaga. 2 na yung nawala sa kanila. Sana ay hindi na madagdagan pa. Alam naman natin na kapag itong tag-ulan ay mahirap talaga mag-alaga ng mga 45 days na mga manok. Pero trinay lang din naman natin kung makakaya natin magbuhay kapag ganito yung panahon. Dahil kung makakaya natin magbuhay kapag malamig yung panahon o ganitong buwan, sa mga darating na buwan, kapag hindi na taglamig, ibig sabihin kaya din natin magbuhay ng mga sisiw. Talagang try and error lang din ang pagnegosyo ng broiler chicken dahil hindi natin alam kung kailan tataas at bababa yung presyo ng manok sa market. Hindi siya katulad ng kambing na hindi nagbabago yung price, hindi bumababa yung price at laging pataas. Ito kasi mga broiler chicks depende sa demand ng market. May mga panahon na siswertehin tayo sa presyo, maganda yung bigayan. May mga time din naman na bababa yung presyo dahil maraming supply or nag-aangkat galing sa kabila. Dito kasi sa amin sa Oriental Mindoro, minsan sobrang bumababa yung presyo ng mga 45 days. Lalo na kung merong mga manok o karne ng manok galing sa labas, sa kabila. Kasi mas mura ang presyo ng manok doon kaysa dito. Kasi dito lahat inaangkat pa sa kabila, pati yung mga feeds. Siyempre may mga travel expenses yun. Ang mangyayari nun, magmamahal yung presyo ng feeds dito sa amin. At lalo na sa sisiw. Kasi wala namang, yung mga sisiw dito, dun pa rin talaga kinukuha sa kabila. Katulad dito, ating order na to, itong ating mga sisiw na ito ay kinuha pa sa kabila. Kaya kung bago ka makabili ng mga sisiw dito sa amin, kailangan mo munang umorder talaga. At kapag yun, pinaka-advise ko lang din, kung gusto nyo magsimula sa pag-aalaga ng mga 45 days o sa pagbili ng sisiw, dapat talaga kayo sa trusted na hatchery or trusted na magbibigay sa inyo ng quality na mga sisiw. Dahil kapag hindi quality yung sisiw na nakuha nyo,
it's either na mabansot or mababa yung timbang. So sana maging maayos naman yung ating pagkapalaki dito sa ating mga alaga. Alam ko sa una nating harvest, hindi pa talaga natin makukuha yung lahat ng ginastos natin. Pero sana yung gastos natin sa feeds at saka sa pagbili ng mga sisiw, pagbili ng iba pang mga ano dito, may babawi naman natin. Hindi naman ganun kalaki talaga yung tinutubo sa pag-negosyo o pag-aalaga ng 45 days na manok. Ang gusto ko lang dito ay maging kahit papano every month meron tayong income na kahit hindi naman ganun kalaki yan, ay malaking bagay na makakatulong sa atin. Lalo na at sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi ko na maasahan din yung aking vlog, yung aking Facebook page dahil nagkaroon nga ng violation yung Facebook page natin. So parang kahit papaano meron pa rin tayong maging income dito sa ating mga manok. Nakakatuwa lang din talaga at nakaka-challenge na yung alam niyo yun, yung hindi mo pa masyadong kabisado yung pag-aalaga ng manok. Nakaka-challenge din talaga. Yun yung gusto kong palaging mangyari sa buhay ko, yung na-challenge ako. Na hindi lang ako magiging complacent, hindi lang ako magiging papetiks-petiks. Gusto ko yung araw-araw, meron ako tututunan, meron mga challenge na sinosolve, may mga problema tayong nalalampasan dahil lahat naman ng yun ay kasama sa buhay. At para matuto tayo, kailangan talaga nating sumubok. At yung gusto natin maging successful sa buhay, kailangan mag-take tayo ng risk. Hindi tayong aasa dun sa swerte, kasi wala naman talagang swerte. Kapag umasa ka sa swerte, malas yun. Kaya para sa akin, napaka-challenging mag-alaga ng 45 days na manok, lalo na ngayong panahon na taglamig. December ngayon, December 1, lapit na ulit ang Pasko. Napakalamig na rin ang panahon dito sa amin. At kita-kita niyo yung ating mga alagang manok. Talaga namang nagsisiksikan sila dahil nararamdaman nila yung lamig. So saya na yan, hopefully wala nang malagasan dito sa ating mga 45 days na manok. At in-expect ko naman mortality. Pero syempre, as long as kaya natin ma-prevent, ma-lessen lang yung mortality, much better. Yan, all goods. Kamusta naman natin itong ating mga alagang native na kambing at saka itong ating mga alagang tupa dito. Yan, kumakain na sila nitong napier na tira dun sa ating pinakain kagabi sa ating mga bower na kambing. Ito lang din talaga ang problema kapag umuulan tapos wala tayong maayos na pabahay. Dahil nakakaawa din yung ating mga alaga dito, hindi sila komportable. Yung iba nandun sa ilalim ng ating kulungan ng manok. Yung iba natin mga tupa, ang ating turo na tupa ay nandito. Nandun yung magkapatid na si Ramgo, parehas turo. Yung ating farmhouse, malayo pa sa totohanan. Dahil pa tayong project dito sa ating farm na kailangan nating ayusin at matapos. Pero salamat din sa taon na to dahil marami rin naman tayong natapos at marami din naging improvement dito sa ating farm. Kaya yan, at maraming salamat sa inyong muling pagsama dito sa ating YouTube channel. At syempre, shoutout nga din pala po sa mga subscriber natin na nakafollow sa ating Facebook page. Kung may mga katanungan po kayo regarding sa pagkakambing, pwede po kayong mag-leave ng comment o kaya naman po ay mag-message po kayo sa ating Facebook page, ang Lone Adventure.
At syempre, paki-like and share na rin po ng ating vlog na ito. At paki-subscribe na rin ako dito sa ating YouTube channel. At paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page at sa aking TikTok account. So, this is your Millennial Farmer, ang Hilawan Adventure, at hanggang sa muli. Paalam.